daming compost na kailangan kong i-move mula dito sa pinakang gitna ng lawn namin sa backyard papunta sa likuran ng shed. It's okay. Pakita ko sa inyo madali kung ano nangyayari dito sa backyard. Konti na yan, na-move ko na mostly yung nasa likod na yung halos kalahati na yung na-move ko. Napaka-konti pero dense siya. At napapansin ko na yung ilalim almost ready na compost. Last year pa kasi ito nung winter, fall, dito ko sila tinambak. Dapat natapos na sila before spring. Kaso, nineglect ko. Just too much thing going on. Naisip kong gamitin itong dalawang yung tote at drum. I love that old na bucket, yung trash na yan. That's very sturdy, napakatibay. Ganyan pag sinaunay. At ito namang tote, itong container na to, berde, ay hindi ko na makita yung takip, kaya imbes na itapon ko, ginawa ko ng kasama ng mga gamit ko para sa pagko-compost. Parang compost song compost to. Halika, ipakita ko yung gitna. Nilabas ito kasing mga iba kong mga shovels na gamit sa mga snow removal at mga ibang tools nandun din sa likod. Hindi ko nagamit yan this last winter. At itong bed na to ay pagagandahin natin yan. Gusto ni Mrs. na mas makipot. Ideally nga pala kung gagawa kayo ng garden beds. The best is kung may space kayo at gusto niyo ma-maximize yung efficiency ng paggamit paggamit ng garden beds, di ba? Especially sa mga gulay, veggie garden beds. 8x4. That means 8 feet ang haba, 4 feet ang lapad. You can't go wrong with that. Tama yun, kasi pag nasa dulo kayo, komportable yung marireach yung kalahati nun, which is about 2 feet. Komportable yun. Sa kabila naman, para sa kabilang side ng garden. Let's go yung sa likod. Ito yung compost ko. Malaking bagay ito sa akin. Yung ilalim niyan ready na for compost. At ha-harvest ko na lang. Pero may natira dito, ang ginawa ko, kinuha ko at pinatong ko doon. Hindi ako masyado nag-turn nito. I let yung nature ang mag-work. Kaya eto, marami siya. Mostly mga fall leaves ito ko tinatambak din. Ayun, magandang resulta. Dati ko tong dito rin ako kumukuha ng compost tea. Compost tea means alam niyo yung meron kayong yung medyas o yung stockings ng mga babae, di ba? At yung gamit na syempre at or net na fine mesh. Tapos ilalagay niyo doon mga isang dakot, isa o dalawang dakot ng compost. Kung sa iba, maybe 5, depende sa inyo. Tapos ibatad niyo yun sa tubig for 3 days to a week. 3 days is fine. Tapos meron akong yung alam niyo sa aquarium na oxygen. Yung oxygen na nagbubula. Meron ako nilagay ko sa container. Tapos niran ko yung 24/7 yung oxygen. Parang may aquarium ka. Tapos nakasampay doon, nakalubog yung compost. Nakahang lang yun. Yung dulo ng net. Para hindi man lumubog ng todo. Pinabayaan ko yun. Tapos bumubula yun. After a few days, magiging yung tubig na yun, para siyang tsaa. Pag tsaa after a few days. At yun ginagamit yung pandilig sa mga halaman nyo, mga vegetables nyo.
napakasigla, napakaganda nun sa inyong halaman. Pwede nyo rin yung ibuho sa buong kahalamanan para mawala yung mga malilit na mga bugs o mga kulisap minsan sa inyong mga dahon ng inyong kamatis o kung ano man. Yun, ito siya, mapupuno siya. Tapos pagkatapos niyan, I might move these, ito yung mga tira-tira naming mga blocks. Yun lang, I like to share that. Ito mga ginagawa ko dito. Alright, hanggang dito na lang, kaibigan. Padayon.